Dahil sa desperasyon, napilitang magtrabaho si Portia Cecilia Suarez sa isang club, bilang isang private dancer. May salbo lamang ang buhay ng kapatid niyang may cardiomyopathy. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay magtatagpo ang landas nila ng isang introverted na gobernador. Ano nga ba ang naghihintay sa kanilang dalawa? Simula, napalunok ang dalaga ng hawakan ng binata ang kanyang baba. Nakasunod lamang ang tingin niya sa ginagawa nito. Bagamat may piring ang mga mata ay nasusundan niya ang galaw nito. "How old are you?" Tanong nito sa baritonong boses. 24, mahinang sagot niya. "And you're a virgin," he stated. Wala yung himig ng pagtanong. Tumanggo lamang siya bilang sagot. "Why?" Napalunok naman siya. Hindi niya inaasahan ang tanong nito. Bakit ka pumayag na makipagsiping sa akin? By the looks of you, hindi ka naman kaladkaring babae," wika nito. Umupo naman ang binata sa couch at nakatikos ang kilay habang nakatingin sa kanya. Matagal bago nakasagot si Portia. Dahil kailangan ko po ng pera," sagot niya rito. Tinitigan lamang siya nito ng mariin. Hindi niya alam kung ano ang ekspresyon nito habang sinasabi niya iyon. Paniguradong ang baba ng tingin nito sa kanya ngayon. Wala na siyang pakialam. Mas importante sa kanya na may salba ang buhay ng kapatid. Nababahala siya sa pagtahimik nito. "What's your name again?" Tanong nito. "Portia Rava," sagot niya rito. Tumanggo naman ito at inalalayan siyang tumayo. Kinakabahang sumunod naman siya. Pakiramdam niya ay may kung anong dumaang kilabot sa likuran niya dahil sa hawak nito. "Undress yourself," utos nito. Hindi siya mapakali at sobrang gulat niya sa narinig mula rito. "Habarin mo ang suot mo," ulit nito. Kahit naalanganin at nagdadalawang isip ay tiniis niya. Pagkatapos nito ay wala na. Mas matimbang ang buhay ng kanyang kapatid kaysa hiya niya. Maingat ang kilos na hinawakan niya ang strap ng kanyang suot na skimpy dress na bigay sa kanya kanina at kahit halos lumabas na ang puso niya sa kaba ay tinikis niya. Hinayaan niyang mahulog ang suot na damit at wala ni isang saplot na naiwan sa kanyang katawan. Hantad na hantad ang kanyang pribadong katawan. Kahit na nahihiya ay tiniis niya at nakatingin lamang sa lalaking nakaupo sa kanyang harapan. Ramdam niya ang titig nito kahit hindi niya nakikita dahil sa pagtaasan ng kanyang balahibo sa katawan. Tanging ilaw mula sa malaking buwan sa labas ang nagsisilbing ilaw nilang dalawa. Kaharap niya ang isang binatang wala siyang kaalam-alam kung sino ito. Tanging boses lamang ng binata ang naririnig niya. Gwapo at matangkad ito panigurado. Bagamat istrikto ang boses, hindi maipagkakaila na may pera ito lalo pa at malaki ang inoffer sa kanya. Maliban sa katotohanang binayaran siya nito ng malaking halaga kapalit ng isang gabi na kaagad niya ring tinanggap para lang may salba ang kapatid niya sa bingit ng kamatayan. "Undress me," wika nito sa mababang boses. Pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang puso sa sobrang kaba. Maingat ang bawat hakbang na nilapitan niya ito at nanginginig pa siya. Nilapitan naman niya ang binatang nakaupo sa couch at nanginginig ang kamay na hinubad ang suot nitong puting long sleeves. Maingat ang pagtanggal ng bawat butones. Tiningnan niya ito at kaagad na napaluwas dahil nakatitig pala ito sa kanya. His stares were piercing through her soul kahit pa may manipis na tel ang nakabalot sa kanyang mga mata. Napapikit siya nang maramdaman ang malaking kamay nitong hinawakan ang kanyang leeg. "Look at me," sambit nito. Nahigit niya ang kanyang hininga nang mag-abot ang kanilang paningin. Ramdam niya ang malamig nitong hininga sa kanyang mukha. Ilang sandali pa nga ay sinakop nito ang kanyang labi. Hindi siya makagalaw. She was too stunned to speak. Ang alam niya lang ay napakagaling nitong humulik na halos mawala siya sa kanyang katinuan. Hinayaan niya lang ito sa gusto nitong gawin sa kanya. She's paid to pleasure him. "Ano ba yang suot mo, Portia? Para kang magtitinda sa palengke," komento ng kanyang nobyo. "Balak mo ba akong ipahiya sa harap ng mga bisita, ha? Kung ganyan man lang ay huwag ka nang pumunta. Nakakabuwisit ka." Dagdag nito. "Patrick, sandali," pigil niya rito. "Anak ako ng mayor dito at sa susunod na eleksyon tatakbo bilang congressman si Daddy. Kapag nakita ng mga kaibigan ko ang poster mo, paniguradong pagtatawanan nila ako. Magdamit ka naman ng maayos. Maganda ka naman at sexy, pero ang dungeons mong tingnan. Diyan ka na nga. Huwag na huwag kang magpapakita roon ha. Huwag mong subukang ipahiya ako sa lahat,
Anito at napapikit pa siya nang basta na lang nitong pabagsak na isara ang pinto ng dala nitong sasakyan. Humarurot ito paalis kaya naiwan siyang nakahawak sa lelayan ng suot niyang t-shirt at pinipigilan ang sarili na umiyak. Sumangot siya at kaagad na pinunasan ang kanyang mata nang maramdamang nagbabadya na ang luha. Oh, Portia, ba't nandito ka pa? Kanina pa nakaalis ang kotse ni Patrick ah. Inayos niya ang kanyang sarili at pinilit nang initian ang madrasta. Umalis na po siya sagot niya rito. Umalis na. Bakit nandito ka pa? Hindi ba birthday niya? Huwag mong sabihing nag-away kayo. Sagot nito. Tiningnan niya ito at nginitian ng pilit. Nagalit po siya nang makita niya ang suot ko, para daw akong magtitinda sa palengke, wika niya rito. Tiningnan naman siya ng madraste niya at napailing. Kung bakit naman kasi iyan ang suot mo? Kupas pa ang pantalon mo. Magbihis ka, magpaganda ka. Alam mo namang mayaman ang pamilya nila. Baka pagdating mo roon, imbis na nobya ka, mapagkamalan kang katulong, sambit nito. Wala na po kasi akong ibang damit sagot niya rito. Ano ba yan? Sandali, manghihiram ako ng dress ni Jasmine. Teres sa loob, hindi pwedeng wala ka roon. Alam mo naman na ikaw na lang ang pag-asa ng pamilyang to para umalwan ang buhay natin. Nasungkit mo na ang tuna sa dagat, huwag mo na kasing pakawalan. Nako, bata ka talaga, aniya at hinayla ito papasok sa loob ng bahay. Sakto namang pababa ang anak ng madrasta niyang si Jasmine. Jasmine, pahiram nga ng dress para kay Portia, sambit nito. Ano? Ayaw ko nga, swerte naman niya, bumili siya no. Hindi ako nagpakapagod mag-duty sa bar para lang ipasuot sa kanya ang mga damit ko, litanya nito. Tita, huwag na po, pigil niya rito. Hinampas naman ni Rosa ang anak niya. Putrajes na to Alalahanin mong kailangan natin ng malaking halaga para maipagamot si Junior. Si Portia lang ang inaasahan natin lalo pat mayaman ang jowa niya. Ikasasakit ba ng katawan mo ang isang gabing pagpapahiram, ha? Sige na, inis nitong saad sa anak. Tahimik lamang si Portia habang nakikinig sa sinasabi ni Rosa, ang madraste niya. Ayaw ko nga kapag nasira iyon, babayaran niya ba? Galit nitong sambit. Oo, babayaran mo naman siya, Portia, di ba? Tsaka birthday ng jowa mo. Ikasasaya niya kapag nandoon ka, kumbonsi ni Rosa sa kanya. Napairap naman si Jasmine at bumalik sa kwarto niya. Sumunod naman sila. Binuksan nito ang aparador nitong gawa sa kahoy at pinapili ng damit. Wala siya ni isang nagustuhan dahil puro iyon sexy at halos nakahubad na. Ito, hindi ka mapapahiya rito. Napakaganda mo at bagay ito sa balat mo, wika ng tiya niya at kinuha ang kulay dilaw na dress. Above the knee iyon at medyo manipis ang tela. Tumikwas naman ang kilay ni Jasmine sa ina niya at kinuha iyon sa kanaghanap ng ibang dress. Bayarang babae ba si Portia para pagsuotin mo ng ganyan, ma? Asat niya rito at ilang saglit pa ay natigilan sa isang off-shoulder dress na kulay sky blue. Ito, bagay sa'yo to. Suot mo nga, aayusan kita, sambit nito. Natigilan naman si Portia at napangiti sa stepsister niya. Bilis na, may duty pa ako, wika nito. Kaagad na nagbihis naman siya at napatingin sa salamin. Nilapitan siya ni Jasmine at inayos ang nakaipit niyang buhok. Nilagyan ng kolorete sa mukha. Hindi pa nga siya sanay. Ayan, okay na. Alis na ako, wika ni Jasmine at nagmamadali pa. Hindi naman nakapagpasalamat si Portia dahil nagmamadali ito palabas. Oh, ano pa ang hinihintay mo? Puntahan mo na at baka late ka na, sambit ni Rosa. Tumanggo naman siya at lumabas na. Pumara siya ng tricycle at nagpahatid sa bahay na pagdadausan ng kaarawan ni Patrick. Excited siya at siguradong magugulat iyon kapag nakita siyang nakapag-ayos. Tiningnan niya pa ang sarili ulit sa salamin ng tricycle at napangiti. Nagbigay na siya ng bayad at sinubukang tawagan si Patrick subalit unattended ito. Nagsisimula na rin ang party nito dahil maingay ang musika na umaabot sa labas. Magandang gabi po, Mang Tomas, bati niya sa gwardya. Portia, abay na late ka yata. Ang ganda mo ngayon ah. Pasok ka, mukhang kanina ka pa hinihintay ni Sir Patrick, sambit nito. Salamat po, sagot niya rito at naglakad na papasok. Napasinghap siya nang makitang maraming tao. Hindi niya alam kung saan pupuntahan si Patrick. Hindi niya rin kabisado ang lugar dahil isang beses lang naman siya nakapunta rito at silap lang iyon.
Ipinakilala lang din siya ni Patrick sa gwardya. Naglakad pa siya at napalunok dala ng pagkailang. May iilan kasi na nakatingin sa kanya. Sinusubukan niyang i-dial ang number ni Patrick subalit hindi iyon sinasagot. Patrick, saan ka na ba? Mahinang saad niya at naglakad pa. Kamantek pa siyang madapa dahil may nagpapapansin sa kanya sa likod. Hindi niya naman kilala kung sino kaya lalo siyang kinakabahan. Sana pala ay hindi na siya pumunta. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makita si Patrick sa unahan na nakikipag-usap sa isang babae. Parang may kung anong kumurot naman sa dibdib niya. Mukhang napakasaya pa ng jowa niya habang nakikipagbiruan dito. Ang ganda mo ngayon ah, tinalo mo si Audrey Hepburn na crush ko, sambit ni Patrick sa kausap nito. Tumawa naman ang babae at bahagyang tinapik pa ang balikat nito. Napatingin ang babae sa gawin niya at mukhang nagtataka. Miss, may hinahanap ka ba? Tanong nito sa kanya. Napahawak naman si Portia sa cellphone niya ng mahigpit. Lumingon naman si Patrick at gulat na napatingin sa kanya. Naglapit ang kilay nito at nilapitan siya. Portia, ano ang ginagawa mo rito? Tanong nito at hinawakan ng mahigpit ang braso niya. Aray, mahinang reklamo niya. Napatingin naman ito sa kanya at niluwagan ang pagkakahawak sa kamay niya. Saglit lang nakangiting sambit ng binata sa babaeng kausap nito kanina at hinayla siya palabas. Patrick, ano ba? Reklamo niya dahil sumakit talaga ang kanyang palapulsuhan. Ano ba ang ginagawa mo rito ha? Nakaayos ka nga pero para ka pa ring kasambahay namin. Ito pa, ba't kulay asul pa, ha? Nag-isiip ka ba? Kita mo namang asul ang theme ng party. Galit nitong sambit. Napatigagal naman siya sa narinig at hinayaan ang sarili na umiyak. Oh, iiyak ka na naman. Tanji na naman kasi umuwi ka na nga lang sa inyo. Huwag mong sirain ang gabi ko. Birthday na birthday ko pa naman din. Kung wala kang magandang gagawin, pwede bang lumayas ka na sa harapan ko? Pinapahiya mo ako sa mga bisita ko sa loob, dagdag pa nito. Napahawak naman siya sa lelayan ng damit niya at huminga ng malalim. Pinunasan niya ang kanyang luha at tiningnan ng diretsyo si Patrick. Ayan ka na naman, hindi ka na naman nagsasalita, wika nito sa mahinahong boses. Hinawakan nito ang kanyang mukha at hinalikan ang kanyang noo. Makinig ka na lang sa kin, pwede ba? Alam mo naman na importante sa kin to. Kita mo naman siguro ang mga bisita ko. Hindi pwedeng malaman nila na ikaw ang girlfriend ko't sobrang nakahihiya. Nakahihiya? Bakit? Ano ba ang ginawa ko para ipahiya ka? Nagwala ba ako roon ha? Ikaw pa nga ang dapat na mahiya sa kin dahil kung treatuhin mo ako para akong basahan. Hindi ka naman ganyan sa ibang babae aniya at pakiramdam niya ay may kung anong tumutusok sa kanyang dibdib at sumasakit iyon. Kung hilahin mo ako para akong kabaro mo lang. Nasasaktan na ako pero wala kang pakialam. Patrick, ano ba talaga? Ba't mo ba ginagawa sa kinto? Aniya at sunod-sunod ang pagtulo ng kanyang luha. Napakamot naman si Patrick sa ulo niya at galit na dinuro siya. Wala ka na ba talagang ibang gagawin, Portia, kung hindi ang galitin ako? Break na tayo. Ano, ha? Galit nitong sambit. Napakurap-kurap naman si Portia at natawa ng pagak. Sumangot siya at tinanguan ito. Sige, mas mabuti pa sigurong mag-break na tayo. Wala namang kwento kung anong meron tayo dahil ramdam kong hindi mo naman ako mahal. Ni hindi mo nga ako kayang ipagmalaki Naiintindihan ko naman iyon dahil kahit sino naman. Wala akong maipagmamalaki lalo pat mahirap lang ako, aniya. Nilapitan naman siya ni Patrick at inis na inis ito sa kanya. Kitang-kita sa mukha nito ang galit. Buti naman alam mo, sinisira mo lang ang araw ko. Alis na, huwag ka nang bumalik dito, naiintindihan mo. Anito at bumalik na sa loob. Naiwan naman siyang sobrang lugmok at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Wala na siyang masakihan dahil gabi na. Paniguradong nagsiuwian na ang mga tricycle. Kahit takot sa dilim ng daan ay binagtas niya iyon. Hindi niya maaninag ang daan dahil sobrang dilim at nanlalabo pa ang mata niya dahil sa luha. Sobrang sakit ng nararamdaman niya ngayon. Napaupo siya sa gilid at pakiramdam niya ay mahihilo siya, idagdag pang wala pa siyang kain. Napapikit siya ng tamaan ng nakakasilaw na ilaw mula sa isang sasakyan. Naalarma siya nang huminto iyon sa kanyang tabi. Napaangat siya nang tingin nang bumukas ang pinto at bumaba roon ang isang matandang lalaki na nakasuot pa ng suit. Hiha, okay ka lang ba? Tanong nito sa kanya.
Mukhang nag-aalala ito sa kanya. Halata naman sa boses. Tiningnan niya lang ito at akmang magsasalita nang bigla na lamang umikot ang kanyang paningin. Miss, naalimpungatan ang dalaga at nagising nang makitang nasa hindi siya pamilyar na silid. Nasaan ako? Aniya at napatingin sa paligid. Napalunok siya nang bumukas ang pinto at pumasok ang middle-aged woman na nakangiti. Mabuti naman at nagising ka pa, sambit nito. Po. Inihabilin ka sa akin ni Gov. Francisco na alagaan ka. Nakita ka nila sa tabing daan kagabi at nawala ng malay. Mabuti na lamang at sumaktong sila ang nakakita sa iyo, hiha. Halika sa baba at kailangan mong kumain, sambit nito. Napahawak naman siya sa tiyan at totoong ang gutom na siya. Pagkababa nila sa kusina ay kaagad na sinunggaban niya ang pagkain. Halos hindi na niya iyon manguya ng maayos sa sobrang gutom. Hinay-hinay lang, sambit nito. Hindi ka mauubusan, promise. Marami pa roon, hala sige, anito at nginitian pa siya. Nang matapos nga ay nahihiyang tiningnan naman niya ang matanda. Mukhang gutom na gutom ka talaga ah. Ano ba ang nangyari sa iyo at mag-isa ka sa daan kagabi, ha? Yuzisa nito. Pinaalis po ako ng nobyo ko sa party niya. Wala na akong masakyan kaya naglakad na lang ako, sagot niya rito. Kita naman niya ang awa sa mga mata nito. Abat napakawalan siya naman ng lalaking yun. Talagang nakaya niyang iwan ka sa dilim ng gabi. E paano kung may nangyaring masama sa iyo sa daan, ha? Antag nito. Hindi naman nakaimik si Portia. Ano pala ang pangalan mo? Ako pala si Genggeng, pagpapakilala nito. Portia, sagot niya. Ganda mong babae ha. Buti na lang talaga at mabubuting tao ang nakakita sa iyo, anito at naglinis na. Ako na po, aniya at mabilis na pumunta sa lababo at naghugas ng plato. Wala namang nagawa si Genggeng at tiningnan na lamang siya. Hindi mo naman kailangang gawin yan, Portia, aniya rito. Umiling naman kaagad ang dalaga. Hindi po, kahit sa ganito lang po makabawi ako sa kabutihan ninyo sa akin, sagot niya. Nang matapos nga ay lumabas na sila at pumunta sa malaking sala. Napanganga siya sa sobrang laki at sobrang ganda ng bahay. Napatingin siya sa paligid at natigil sa malaking portrait. Siya po ba ang may-ari ng bahay na to? Siya po ba ang tumulong sa akin? Tanong niya rito. Oo, siya si Governor Jordan Theodore Elizalde. Siya ang tumulong sa iyo kagabi. Hindi mo na siya naabutan dahil maaga siyang pumupunta sa Kapitolyo. Inihabilin niya nga sa akin na ihatid ka sa inyo. Paniguradong nag-aalala na ang pamilya mo sa iyo, wika nito. Ngumiti naman siya ng pilit. Nais niyang pasalamatan ito ng personal subalit kailangan na rin niyang umuwi. May trabaho pa siya at hindi siya pwedeng umabsent dahil kailangan nila ng malaking halaga para maoperahan ang kanyang kapatid na si Junior. Pakisabi po na maraming salamat. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari sa akin kagabi kung hindi nila ako tinulungan. Maraming salamat din po sa pagpapakain sa akin. Kung may maitulong po ako, tawagan ninyo lang po ako. Kahit huwag ninyo na akong bayaran. Ito po ang number ko, aniya at ibinigay ang maliit na papel kay Genggeng. Walang anuman iyon, Portia. Kahit sino paniguradong gagawin din iyon lalo na kung singbait ng amo ko, wika ni Genggeng. Paano po? Uwi na po ako. Maraming salamat ulit, aniya at nagpaalam na rito. Ihahatid pa sana siya nito subalit umayaw na siya at kaya niya naman. Nang makasakay ng tricycle ay kaagad na nagpahatid siya sa bahay nila. Pagdating nga niya ay kaagad na nakita niya ang kanyang madrasta na malumbay na nakaupo sa upuan nilang gawa sa kahoy. Magandang umaga po, Tia, bati niya rito. Napatingin naman ito sa kanya at napahinga ng maluwag. Diyos ko naman, Portia. Saan ka ba nagpunta ha? Alalang-alala kami sayo. Kagagaling lang ng nobyo mo rito at hinahanap ka. Hinanapan din namin siya pabalik dahil doon ka pumunta sa kanila. Ano ba kasi ang nangyari ha? Saan ka galing? Tanong nito. Okay lang po ako, may pinuntahan lang ako para makahanap ng panibagong trabaho. Ba't po pala kayo parang lugmok na lugmok? Huminga naman ng malalim ang madrasta niya at tiningnan siya. Kailangan na ma-schedule ang operation ni Junior. Kung matatagalan pa ay paniguradong 50-50 ang chance niyang mabuhay. May 50,000 na dala ang kapatid mo kagabi. Kulang pa rin dahil kailangan ng half down payment para masimulan ang operasyon niya, wika nito.
Tia, baka pwede nating mapakiusapan ng doktor na asikasuhin na kaagad ang operasyon ni Junior. Ako na po ang baalang maghanap ng pandagdag, saad niya rito. Pero saan ka naman kukuha? Malabo na rin tayong matulungan ni Patrick dahil ang sabi niya ay naghiwalay na kayo. Hindi niya tayo tutulungan, Portia, sambit nito. Naiiyak na ito sa sobrang stress. Napalunok naman siya at hinawakan ang kamay nito. Subukan ninyo pong kausapin ang doktor, Tia. Ako na ang bahala. Mahahanapan ko to ng paraan. Hahanap ako, okay. Aniya at naiiyak na tumayo at pumunta sa kwarto ng kapatid. Nakahiga ito habang nanunood ng palabas sa TV. Ate, mahinang wika nito. Parang may kung anong kumudlit sa puso niya nang marinig ang boses nito. Iniwas niya ang kanyang tingin para panasan ang luhang umalpas sa kanyang mga mata. Junior, aniya at pinilit ang sarili na huwag maiyak habang nakatingin sa nakapanlulumong sitwasyon ng kapatid. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? May gusto ka bang kainin? Yuzi senyarito. Hinawakan naman nito ang kanyang mukha at nginitian siya. Parang may kung anong humaplos naman sa puso niya. Okay lang, Anyor, sagot nito. Hindi na niya napigilan ang sariling maiyak, kaya mabilis na nagpaalam siya rito na lalabas muna. Nag-abot ang kanilang tingin ng madrasta at tahimik siyang umiyak. Hindi niya lubos maisip kung bakit sa dinami-rami, ang kapatid pa niya ang may ganoong sakit. May cardiomyopathy ang kapatid niya at kailangan ng agarang operasyon. Tulong-tulong sila para maipagamot ito dahil hindi biro ang gastos. Pakiramdam ni Portia ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Ni wala siyang ideya kung saan siya pupunta. Wala siyang malapitan. Habang naglalakad papunta sa pinagtatrabahuhan niya ay napahinto siya sa bahay aliwan na pinagtatrabahuhan ni Jasmine. Halos hindi niya may hakbang ang paa dahil nag-aalangan siya. Hoy, Portia, di ba? Ikaw ang stepsister ni Jasmine, wika ng babae at nilapitan siya. Medyo may edad na ito subalit nakasuot pa rin ng sexing damit at puno ng koloretet alahas ang katawan. Napalunok siya nang tingnan nito ang buo niyang katawan. Kaagad na nakaramdam siya ng pag-aalangan. Gusto mo bang magtrabaho rito? Sabihin mo lang at may bakante ako ngayon. Kailangan namin ng private dancer, sambit nito habang nakangiti. Ayaw niya sa ngiti nito dahil halatang iba ang iniisip. Nabalitaan kong malaki ang problema niyo dahil nasa ospital ang kapatid mo. Ano, gusto mo ba? Ulit nito. Magkano po ba ang pwede kong kitain? Kailangan ko po ng malaking halaga para masimulan ang operasyon ng kapatid ko, sagot niya rito. Halata ang desperasyon sa boses niya. Ngumiti naman ang babae at lumapit pa. Tita Johara nga pala. Tajo ang tawag dito sa kin ng mga girls, aniya at iniabot ang kamay para sa lemana. Alang-inang tinanggap iyon ni Portia. Portia, saad niya. Alam mo, maganda ka, bata, at higit sa lahat makinis. Gustong-gusto ng mga customer ko. Mas malaki ang kita kung makikipagsiping ka. Malaki rin naman ang kita sa pagsasayaw lalo na kung magustuhan ng customer, wika nito. Ayaw ko pong makipagsiping. Hindi po ako ganoong klase ng babae, aniya rito. Tumawa ito na tila naaaliw sa kanyang sagot. Alam mo, Portia, naiintindihan kita. Pumasok din ako sa trabahong to noon para sa mga anak ko. Tingnan mo naman ako ngayon, may-ari na ako ng club. Sa ganitong trabaho, hindi ka magkakapera ng malaki kung hindi ka makikipaglaro sa mga customer mo. Baka nga magkaroon ka pa ng consistent na customer, mas maganda iyon, mas malaki ang pera, saad nito. Napahawak ng mahigpit si Portia sa lelayan ng damit niya at napapikit. Naiiyak siya. Lahat ng kaibigan niya ay walang-wala rin sa buhay. Kung hindi siya magsusumikap at aasa lang sa kinikita ng tatay at kay Jasmine, siguradong kukulangan at malalagay sa alanganin ang buhay ng kapatid na si Junior. Tiningnan siya ni Taho at nagkibit balikat. Kita niyang nag-aalangan ito kaya nagpaalam na muna siya. Sige ha, at marami pa akong gagawin. Puntahan mo lang ako sa loob at hanapin si Taho kapag nakadesisyon ka na, saad nito. Naikuyom niya ang kamao at pikit matang nagtanong. Sasayaw lang po ba? Nahinto si Taho at tumango. Oo, depende naman sa iyo kung gusto mong magpahawak. Pero mas malaki ang kita kapag makikipagsiping ka, ibang usapan na yun, wika nito. Napalunok si Portia. Mamaya po ba pwede na akong magtrabaho? Tanong niya rito. Ngumiti si Taho at tinapik ang kanyang balikat.
Pwedeng-pwede. Alas 6 ng gabi pumunta ka na rito. Ipahahando ko ang isusuot mo at ang kwarto kung saan ka sasayaw, sambit nito. Tumango lamang si Portia at huminga ng malalim. Sasayaw ka lang naman, hindi ka naman momolestyahin doon, kausap niya ang sarili. Wala ka na bang ibang tanong at ako'y papasok na sa loob? Sambit nito. Sandali po, pwede po ba akong bamali ng pera? Kailangan na po kasi ng kapatid ko. Promise po, babayaran ko agad. Lahat ng kikitain ko ngayong gabi ibibigay ko, aniya rito. Mataas ang pag-asa niyang papayag ito. Tiningnan siya nito at tinanguan. Magkano ba? 50,000. Tanong nito. Kung meron po sana, mahinang sagot niya. Pinasunod naman siya ni Tahoe sa loob. Kita pa niya ang tingin sa kanya ng mga babaeng nakaupo sa gilid at mukhang kagigising lang. Girls, ito si Portia. Bagong kasama nyo, pagpapakilala ni Tahoe. Tiningnan lamang siya ng mga babae. Pumasok sila ni Tahoe sa isang kwarto na mukhang opisina. May kinakalikot ito sa drawer at napakaraming pera roon. Napalunok si Portia. Kinikwenta iyon ng babae at isinilid sa sobre saka ibinigay sa kanya. Alam mo bang bamali rin dito si Jasmine? Alam kong kailangan nyo ng pera. Basta sa akin lang, pagtrabahuan nyo yan. Hindi ko kailangan ng interes dyan. Kung magkano ang kikitain mo mamaya, kukunin ko lang kung magkano ang hiram mo. Naiintindihan ko kayo, anito. Maraming salamat po, aniya at agad na isinilid iyon sa bag niya. Basta ang usapan ay usapan. Mamayang alas 6, wika nito. Tumango si Portia at nagpaalam. Nagmamadali siyang umuwi at kahit papaano ay nakahinga ng maluwag. Sakto namang pagdating niya ay paalis na ang kanyang tiya. Kinuha niya ang pera sa bag at ibinigay iyon sa madrasta. Kita ang gulat sa mukha nito. Saan ka kumuha nito? Yuzisa nito. Umiling na lamang si Portia. Sige na po, tiya. Hindi na mahalaga kung saan galing iyan. Importante ay magamot si Junior, aniya rito. Portia, pigil nito. Sige na po, magtiwala na lang po kayo sa akin. Mas importante po ang buhay ng kapatid ko. Huwag po kayong mag-alala, hindi ako nagnakaw. Hindi rin ako nagbenta ng ilegal na droga, paliwanag niya. Nag-aalangan pa rin ito pero tinulak na niya palabas. Sige na po, aniya. Wala na itong nagawa at umalis na lamang. Napaupo si Portia sa upuang gawa sa kahoy na pa-iron na. Napahawak siya sa ulo at ramdam ang pagkirot. Napaangat siya nang tingin nang makita ang dalawang pares ng tsinelas sa harapan niya. Jasmine, aniya. Kita niya ang molditang tingin nito. Alam ko kung saan ka humiram ng pera. Hindi mo alam ang pinapasok mong trabaho, Portia. Baka magsisi ka lang, sambit nito. Wala na akong pakialam. Hindi ko kayang tingnan lang si Junior na nahihirapan. Gagawin ko ang lahat para makatulong, para may salbo ang buhay niya, sagot niya rito. Umupo sa tabi niya ang stepsister at huminga ng malalim. Handa ka bang tanggapin ang pangungutya ng mga tao? Handa ka bang pandirihan at bastyusin nila? Tanong nito. Hindi siya nakaimik. Hindi madali ang pinasok mong trabaho, Portia. Nilagay mo ang sarili mo sa sitwasyong hahamakin ka ng lahat, babae, lalaki, bata man o matanda. Wala silang sisantuhan sa pagkatao mo. Babaeng mababa ang lipad, malandi, pokpok, ilan lang yan sa tawag sa atin. Handa ka bang tanggapin yun? Tanong ni Jasmine. Huminga siya ng malalim at hindi mahanap ang tamang sagot. Ang trabahong to ay hindi para sa mga mahihinang loob. Kaya tatagan mo ang loob mo. Gaya ng pangkaraniwang trabahador, may karapatan din tayong humindi. Sundin mo kung ano ang trabaho mo at huwag mong hayaang lumampas ang customer mo sa napag-usapan, wika ni Jasmine. Private dancer ka rin ba? Tanong niya rito. Tiningnan siya ni Jasmine. Kita niya sa mga mata nito ang pait. Alam niyang nahihirapan din ito dahil sa lahat ng treatment ni Junior, ito ang laging sumasagot. Magmumukha akong sinungaling kung sasabihin kong oo, natatawa nitong sagot. Samandal ito sa upuan at napailing. Pumasok ako sa ganitong klase ng trabaho dahil wala na akong choice. Kung pipiliin kong magtrabaho sa mga minimum wage ang kita, paniguradong malalagay sa alanganin ang buhay ng kapatid natin. Nagsasayaw ako sa gabi, private iyon. At minsan, kung masyadong gipit, naghuhubad ako, saad nito. Nagulat naman si Portia. Tago naman ang mukha ko eh. Hindi nila makikilala kung sino ako. Kapalit ng kada performance ko ay iilang libo rin.
Hindi ko kayang kitain iyon sa loob ng isang buwang sahod. Naiintindihan mo ba? Kapalit ng hiya ko sa sarili ko ay pera. Wala na akong pakialam, ang importante ay buhay si Junior, sambit nito. Pareho naman silang dalawa, lahat ginagawa para sa kapatid. Kung hindi ka sigurado, sabihin mo lang. Aakuin ko ang hiniram mo kay Tahoe, saad nito. Umiling si Portia. Huwag. Kailangan kong kumita. Hindi pwedeng akuan mo lahat. Malaki na ako at malakas pa. Kaya kong lunukan ng hiya para sa pamilyang ito. Sabi mo nga, hindi naman kita ang mukha, di ba? Tumango si Jasmine. Katawan lang to, titingnan pero hindi mahahawakan. Malinis pa rin naman kahit papaano. Aniya, halatang kinukumbinsi ang sarili. Pero hindi iyan ang nasa isip ng tao, Portia. Kahit pa magpaliwanag tayo sa kanila na hindi tayo nagpapakangkang, hindi sila maniniwala, anito. Ang importante, alam natin sa sarili natin ang totoo, sagot niya rito. Paano na ang nobyo mo? Paano na si Tio? Kapag nalaman nila ang trabaho mo, paniguradong magagalit sila, sabi nito. Wala na kami ni Patrick. Huwag mo na lang sabihin kay Papa. Hindi ko kakayanin kung sakali, wika niya. Alam mo namang hindi habang buhay matatago natin to, saad ni Jasmine. Alam ko, pero okay lang. Sige lang, sagot niya. Tumango naman si Jasmine. Sabay silang napatingin sa labas nang marinig ang paghinto ng sasakyan. Nobyo mo, wika ni Jasmine. Napahila mo si Portia sa mukha. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya makuhang patawarin ang lalaki sa ginawa nito sa kanya. Portia, saad nito habang nakatayo sa pintuan nila. Tiningnan lang niya ito. May kailangan ka ba? Malamig niyang tanong. Pumasok si Patrick at iniabot sa kanya ang bouquet ng bulaklak. Hindi niya iyon tinanggap kaya inilagay na lamang ng binata sa ibabaw ng mesa. Alam ko namang mali ako eh. Patawarin mo ako, hindi na mauulit yun, panunuyo nito. Ikaw naman kasi, sinabihan na kitang huwag nang pumunta ka pa rin. Alam mo naman, di ba? Pagtatawanan ako ng mga kaibigan ko, saad nito. Mabilis na kinuha ni Portia ang bulaklak na dala nito at hinampes siya. Aray, reklamo nito. Mahal yan, 2,000 yan. Dagdag pa niya. Napahila mo si Portia at hindi makapaniwalang tiningnan ito. Umalis ka na, wala na tayo, tapos na tayo. Hindi ko kailangan ng tulad mo. Senggal niya. Marahas niyang pinunasan ng luha sa kanyang mata at itinuro ang pinto. Hindi ko kailangan ng lalaking tulad mo. Kung kinakahiya mo ako, maghiwalay na tayo. Noong gabing yun, alam ko namang hindi mo talaga ako mahal. Hindi ako importante sa'yo. Kaya magkanya-kanya na tayo, aniya rito. Ang yabang mo na ah. Bakit, sa tingin mo ba magkukumahog ako sa'yo, ha? Ikaw na nga itong sinusuyo, ikaw pa galit. E di maghiwalay. Matagal na rin kitang pinagtitiisan. Akala mo hindi ko alam. Kaya ka nagtitiis sa akin dahil ako lang ang pwedeng makapag-ahon sa inyo sa kahirapan nyo. Kaya mo lang naman ako sinagot dahil alam mong makatutulong ako sa pagpapagamot ng kapatid mo, di ba? Ginagamit mo lang ako, sambat nito. Natawa ng pagak si Portia. Ang kapal naman ng mukha mong manambat sa akin. Bakit, may naitulong ka ba, ha? Ni singkong dulang wala ka namang naibigay sa amin ng pamilya ko, kaya tumahimik ka. Huwag kang manambat dahil wala ka namang maisusumbat. Ginamit kita, sa anong paraan? Ang kapal ng mukha mo. Umalis ka na, alis, sigaw niya. Kung pumayag ka lang kasi na makipagsiping sa akin, hindi na sana nahihirapan ang kapatid mo ngayon. Pakipot ka rin kasi, insultong saad nito. Galit na kinuha ni Portia ulit ang bulaklak at pinaghahampas ito sa kanya. Mabilis na lumabas ang binata. Ano ba, sigaw nito. Huwag na huwag ka nang magpapakita ulit sa akin. Huwag mong sabihing nagkulang ako sa iyo dahil tama lang na hindi ko isinuko ang sarili ko sa tulad mo. Alam ko kung sino-sino lang ang mga babaeng kasama mo. Nagtatanga-tangahan ako dahil minahal kita kahit gago ka. Kita niya ang gulat sa mukha ni Patrick. Lahat ng kahayupan mo alam ko, tiniis ko yun. Pero ubos na ako sa iyo. Sana hindi na magtagpo ang landas natin. Galit niyang wika, sabay tapon ng bulaklak sa binata at pabaalyang isinara ang pinto.